Audio Jungle. 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 Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Ladies and gentlemen, the session of this honorable body is about to commence. Everybody will please rise. As the elected Vice Mayor and Presiding Officer, this 41st regular session is now called to order. Roll call please, Mr. Secretary. The honorable members of the Sangguniang Panlunsod, Honorable Kathleen Cibriones, Honorable Mark Aris Pilwansing, Honorable Maria Concepcion R. Hernandez Biloso, Honorable Aris Manuel de Mendoza, Honorable Joel de Pua, Honorable Raul A. Monte Alto, Honorable Pasita S. Liviste, Honorable Junilo A. Katipon, Honorable Donato Linatok, Honorable Donato Armonfero, Honorable Ferrilio I. Makasay Jr., and the Honorable Presiding Officer, Honorable Eric B. Africa. Mr. Secretary, do we have a quorum? We have a quorum. May we request the Honorable Puwa to lead our invocation? At tayo po'y magsiyuko at ilagay natin ang ating sarili sa banal na presensya ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak. Mahabaging Ama, kami po ay nagpupuri at nananalig sa inyo. Humihingi rin po kami ng tawad sa aming mga pagkakasala. Labis po kami nagpapasalamat sa mga biyayang pinagkaloob nyo sa amin.
at sa lahat ng pagsubok at na dumarating sa aming buhay. Patuloy po namin itihataas sa inyo ang aming bayan kasama ang mga namumuno sa ngalan ng Please remain standing for the singing of the national anthem. Ako natin. Reading of the minutes of the preceding session and approval of the same. The Honorable Katipon is recognized. I move that we dispense the reading of the minutes of the previous session as considered as approved, Mr. Chair. Any second to the motion? Seconded by the Honorable Makasait, Luwansing, and Lebiste. Discussion? Objection? Hearing none, the minutes of the last session is hereby approved. Next, proposed ordinances and resolutions for second reading. The Honorable Puwa is recognized. Good morning po, Mr. Chair. Good morning po sa ating mga bisita. Provided that all the city councilors has the copy of the committee report, I move that we dispense the reading of the committee report. Any second? Seconded by the Honorable Katipon and Makasait, Lebiste. Discussion? Objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved. Mr. Chair, I move for the adoption of the committee report. Any second? Seconded by the Honorable Katipon and Makasait. Discussion? Objection? Hearing none, committee report number House 2014-046 is hereby approved. Unfinished business for the day, Mr. Secretary. Business for the day, number 1. Letter request from the city administrator by authority of the city mayor addressed to the SP to the Honorable City Vice Mayor, forwarding the letter of Engineer Roldan Lopez, OIC City Public Order and Safety Office for the extension and amendment of Resolution Number 372, a resolution authorizing the implementation of the experimental number coding scheme of public utility jeepneys from the western part of the city from October 3 to November 3, 2014 for appropriate action. Referred to the Committee on Peace and Order. Number 2, another letter request from the city administrator by authority of the city mayor to the SP for the passage of resolutions granting authority to the Honorable City Mayor to enter into and sign MOA with the following institutions: Batangas State University, STI College Lipa, University of Batangas Incorporated, Lipa City Colleges, Batangas College of Arts and Sciences Incorporated, and Lyceum of the Philippines Laguna, which covers a committee of the Lipa City government to different institutions and assures the availability of funds regarding the educational grants and or scholarship programs granted to deserving students in the city of Lipa. Referred to the Committee on Education. And number 3, reclassification request from agricultural to residential use of Engineer Jaime B. Turalba Jr., ABP for operations of Active Realty Development Corporation. Referred to the Committee on Land Use. Resolution and ordinances for third and final reading. The Honorable Puwa is recognized. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance reclassifying the property of Mars D. Peralta with an area of 790 square meters located in Barangay Halang from agricultural use into residential use for the third and final. Any second? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Privilege, the Honorable
Katipon is recognized. Mr. Chairman, magandang umaga ho sa kagalag-galag na kapulungan. Gusto ko lang hong buksan sa umagang ito sa pamamagitan ho ng privilege speech ang isang issue tungkol ho ito sa nangyayari ho dito sa ating assessor's office at dito sa treasurer. Gusto ko ho sanang isalang sa isang clarification. Ang bagay na ito sa pamamagitan ng Committee ng Ways and Means at sa Committee ho ng Barangay Affairs para ho at sakahan ng appropriation. May mga magbubuwis ho tayo dito sa Lungsod ng Lipa na sa bagay ho ay ito ho'y na-assess ang kanilang mga buwis. Nung halimbawa ho ay 2009, 2010, 2011. Ang nangyayari ho, nadidelayed ho yung koleksyon ng atin ho, paniningil ng ating ingat yaman ng Treasurer's Office at siyempre ho, yung delayed ho nung pagkakabayad ng kanilang buwis ay magkakaroon ho ng penalty. Ang reaksyon ho at ang nagre-react ho dito ang mga tao, lalo tigit ho yung mga involved na nagbubuwis ho dito, bakit yung mga notices nila ay hindi agad dumating sa kanila noong 2009 o 2010 or 2011 na sila ay may babayaran ganong buwis na kung kailan late na, sisingilin sila ng Treasurer's Office na may penalty ay hindi raw naman nila kasalanan bilang sila ay taxpayer. Kaya ho sana, mas maganda ho siguro makaharap ho ng komitiba sa pamamagitan ho ng Committee ng Ways and Means ang Appropriation, yun hong sigalot ng Treasurer's Office at ng Assessor. Paano ho mangyayari kung talaga ho nga ang isang in good faith na magbuwis ay gustong magbayad ng buwis pero yung notice niya ay late dumating at ito ho ay nabinbin sa Treasurer's Office. So automatic ang Treasurer's Office nga ho magpapatong ng penalty. Kaya ho ito isang isyong napakalaki dito sa ating Lungsod ng Lipa na dapat ho ay maisaayos ng Treasurer's Office at ng Assessor's Office ang assessment nila ng halimbawa 2010. Dapat 2011 may notice ng payment at nang hindi naman ito napatulad sa isa kong sample dito ay yung si Mrs. De Castro na taga-barangay 6. Na gusto niyang magbayad, hindi naman niya alam kanyang babayaran hanggang makatapos ang 2 taon, saka dumating sa kanyang notice na meron ng penalty. Kawaawa naman ang mga magbubuwis dito sa ating bayan. Kaya ho dapat makausap ang assessor at saka ang treasurer kung paano hong magandang gawin na ang mga tao ay hindi magsasakripisyo sa mga penalty. Na dapat kung notice ay dumating kaagad sa kanila bilang paalala, ay hindi na ho magkakaroon ng tinatawag na penalty. Yun lang ho at maraming salamat sa kagalang-galang na kapulungan. Refer to the Committee on Ways and Means. The Honorable Briones is recognized. Good morning po, Mr. Chairman, sa aking mga kasama at sa mga bisita. Ang aking pong privilege ngayong umagang ito ay gusto lamang po nating mag-report bilang nag-handle po ng Committee on Children, Family, and Persons with Disability na i-refer po sa atin ang isang privilege speech nating kasamahan si Consel Patmon tungkol po sa mga rugby users or solvent users ng mga bata, mga minors na nandyan po sa bayan, sa MacDo, doon po sa areang yan. So, nung pong nakaraang Tuesday, October 28, ang Committee on Women, Family, and Persons with Disability ay nagkaroon po ng committee hearing patungkol po dito at nais lang po ng inyong lingkod na i-report kung ano po ang napag-usapan doon sa committee report, sa committee hearing po na iyon. So, according to Chief Jack Malinaw of PNP, last July 30 and 31, nagkaroon daw po sila ng Oplan Sagip. Nag-participate po ang mga urban barangays dito to rescue kids who are solvent or rugby users. Doon po sa Oplan po nilang iyon, may nahuli po silang
adults and 33 minors na nahuling solvent users. So, in general po, sa napag-usapan po natin, napag-usapan po namin nung aming committee hearing, wala pong active drug program in the barangay level. So, yun po ang isa sa mga sinabi ng ating Chief Police, Jack Malinaw, at wala rin po tayong facility kung saan ang mga minors ay po pwedeng alagaan or i-detain muna or yung mga nahuhuling mga solvent users. At isa rin nga po pala daw sa mga napapansin po nila, yung pong mga taong namimigay ng limos, ang ginagawa po ng mga bata ay pinag-iipon-ipon sa pagka nakatapos na silang maglimos at yun pala po ay ibinibili ng rugby or ng solvent ng isang matanda para tas po sila ay maghahati-hati dun sa rugby na yon. So, bagamat meron po tayong batas na naipasa dito sa Sanggunian, yung anti-mendicacy law, hindi pa rin po napapractice ng ating mga kababayan itong pagbawal sa pagbibigay ng limos. Alam ko po, nung una kong narinig itong anti-mendicacy law, medyo parang ang sama naman ng dating dahil ikaw na nga ang maglilimos, ikaw na nga ang gustong tumulong, ay bawal pa, pinagbabawal sa batas. Pero dahil po sa committee hearing na ito, nakikita po natin kung bakit ipinagbabawal ang paglilimos. Dahil po sa mga ganyang kaso. Siguro po ang maganda kung gusto talaga nating tumulong, kung gusto natin magbigay ng limos, tayo ay maghanda ng mga pagkain or mga biskwit or na pwede nating ibigay sa mga batang nanglilimos sa atin. So, ang update naman po ni Miss Laura ng CSWD, magkakaroon na pala po ng social welfare village next year sa atin po sa 2015. Ano po ba itong social welfare village na ito? Ito po ay located sa Sabang na meron pong 1,300 plus square meters. Ito po ay youth center and para rin po sa senior citizen na ikikater po nila ang mga dito po pwede nating idalhin ang mga batang nag-a-addict sa rugby or sa solvent. At sabi rin po isa rin po sa napag-usapan po ng aming komitiba, kailangan po ng strengthening sa barangay level pagdating po sa droga. We must have a counterpart on the barangay council that will concentrate on the drugs and the other yung pong mga sa rugby, yung mga solvent users, natututok po sa mga nag-a-addict na ito, lalo na po sa mga minors natin. Dahil ito po ay patuloy na lalala at ito po ay magiging malaking problema ng ating lungsod. So, bilang mambabatas, ang pwede ko lamang pong magawa sa ngayon ay magpasa po ng resolution requesting the Drug Administrative Board to convene or to call for a meeting to address these pressing issues regarding the solvent users, lalo na po yung mga bata, yung mga minors po natin. May I move for a motion, Mr. Chairman? Before the motion, the matter brought up by the Honorable Kathleen Briones is referred to the Committee on Drugs and Women and Family. Are you willing to be interpolated by the members of the council? Okay, yes. The Mr. Honorable President. Makasayat is recognized. Dagdagan mo na lang. Good morning, Mr. Chair. Yung sa akin lang naman po, with regard to dun sa barangay po, baka makakatulong. Kasi yan, katulad po ni Consel Patmon, I think he's active in dun sa mga fight against drugs natin. At sa katunayan, siya ay umiikot pa sa bawat barangay para ho dun sa mga laban natin sa droga. Siguro po yung maganda lang na makonsider dun sa ating usapan kasi
Sa katunayan po, activated naman sa barangay level yung ating tinatawag na Barangay Anti-Drug Abuse Council na under po nung umbrella nung City Anti-Drug Abuse Council na kung saan ako po at saka yung ating sa Committee on Drugs ay member din po nito. Sa katunayan po, totoo po, it's accepted na dito po sa ating bayan ay nandiyan po ang problema po natin sa droga. At sa tama po yung sinasabi ng ating kagalang-galang konsehala kay Briones doon sa mga problema rin natin, doon sa mga mendicants, na ang ginagamit na kanilang mga nakukolektang pera ay kung hindi man ginagamit na pang rugby ay maaaring gamitin ho din sa droga. Siguro po, as regards doon po doon siguro sa statement, doon sa meeting, doon sa committee hearing na the barangay is not actively doing its job na doon sa laban no sa droga, mali po siguro na parang lalahatin ang mga barangay po natin dahil sa katunayan, marami po akong mga kapitan na kausap at doon sa kanilang Barangay Anti-Drug Abuse Council na tuloy-tuloy ho yung mga ginagawa. Kaso minsan ho, we can't put all the blame doon po sa ating mga barangay dahil sa katunayan ho, minsan ang sinasabi nila ay may mga protector na galing din ho sa ating mga kapulisan. Although hindi naman ho natin nila lahat ay hindi ho kasi natin may alis dito, hindi sila makapag-operate din doon sa mga barangay nang wala naman nung pumoprotekta. So I don't think we should put blame solely doon po sa ating mga sa barangay dahil I know for a fact that there are barangays na they're actively participating in the fight against drugs. Sa katunayan po, yung iba nga nagre-report po sa akin na tumihingi ng tulong dahil ang daming death threat nilang natatanggap. Dahil doon sa death threat natatanggap ay pero tuloy pa rin ho sila. Minsan nga lamang ho, it's unfortunate na although this has been addressed already under the CADAC ho natin, nung kinonvene ang ating City Anti-Drug Abuse Council, na minsan ho, nagre-report yung ating mga kapitan sa ating kapulisan, ang nangyayari naman ho ay hindi kaagad-agad inaaksyonan. Na minsan ay sila pa daw ho yung napapahamak, ang ating mga kapitan kasi sila ay nagsusumbong, sabay hindi naman ho inaaksyon, minsan ay nakakaalis na. Although, hindi naman po lahat ay ganyan. At ito lang po ay naipaliwanag din sa atin ng ating kapulisan kasi minsan bine-verify din nila. Although yung verification po kasi natin medyo mahirap. Although ang ating pong kapulisan ang mayroong sapat na kakayanan para ma-verify. But also, gaya ng sinasabi nila, kung umaasa sila sa barangay na siya rin hong nakakaalam kung ano nangyayari doon, I think this should also be given weight yung mga report ho ng ating mga barangay dahil sila rin yung nakakaalam kung sino yung mga gumagamit sa kanila. But yung pong ating mga nasa barangay level are mere users. Ang kailangan po siguro natin ditong sawatin ay yung mga malalaki. Kasi ang mga, I believe, I am one with those who have the opinions that yung mga users po natin ay biktima lamang. Ang kailangan po nating sawatin ho dito ay yung mga malalaking tao na nagpapasok ng droga dito sa lungsod na Lipa. And I think, I admire yung sinasabi rin naman po ng ating kagalang-galang na Chief of Police na meron mo silang actions. Katulad po nung sa ating mga lockdown system dito po sa bayan ng Lipa. I just don't know kung bakit hindi pa implemented ngayon. Siguro po yung mga ganung mga bagay para ma-prevent yung mga pagpasok ng droga dito sa lungsod na Lipa at yung mga nag-ooperate dito sa lungsod na Lipa, if that would be pushed through and with the help of the proper funding coming from the government, ay malaki po ang may tutulong sa ating bayan para masawa tayong ating problema. And as regards naman po dun sa problema ho natin dito sa mga mendicants, yung mga nangingi ng limos, dahil alam ho natin sa katunayan, marami hong mga nagpupunta ho dito sa ating bayan, sa iba't ibang barangay, nag-iikot na galing sa ibang lugar. Sa katunayan po yan din ho, kung mariresolve ho talaga natin, napakalaking kagaanan sa ating mga barangay. Dahil sa katunayan ho, ang ating mga barangay minsan ay sila na ho yung gumagastos, nagbibigay ng pamasahe sa mga ito, inihahatid sa pier, inihahatid sa bus, binibigyan ng pamasahe. Ang problema, kung saan ho silang bumabalik dito po sa atin. And I think this has already been also discussed by ng ating kagalang-galang konsehala Concon Hernandez. Dati po na ito nga po yung ating problema na kahit binibigyan natin ng pamasahe, kung saan naman bumabalik dito, siguro mayroong mga taong nasa likod nito, bakit ganyan nang nangyayari. But if we could provide the necessary actions with the help of everyone here, siguro po as of now din, ako rin po, katulong ang mga kapitan, ay problema ho ito. Kung may makakapag-suggest ng maganda sa ating kapulungan dito sa Sangguniang, ay malaki po may tutulong. Ilan po, Mr. Chair.
The Honorable Briones is recognized. Mr. Chair, napakaganda po na i-brought up ni ABC President JR Makasait ang bagay na yon. At hindi naman po natin dinidiscount ang talagang ginagawa at efforts ng barangay dahil kita rin naman po natin ang kanila pong pagtatrabaho dito sa anti-drug campaign na ito. Ito lamang po ay yung mga information na natanggap po natin sa ating mga resource person nung po tayo ay nag-committee hearing. Bagamat ganun nga po, hindi po natin tama po si Attorney JR, hindi po natin pwedeng sisihin ng ating barangay, ang barangay solely. So dapat po ito po ay collective effort, kailangan po ng cooperation ng barangay, ng pulis, ng bawat mamamayan para po sa kinabukasan po ng ating lungsod pagdating po dito sa droga. The Honorable Katipon is recognized. Muli ho, yun hong kay Konsyala Kay na resolution, kung ako ho ay with due respect, ay parang ito nga ho ay mangyayari nito ay hindi ho magiging maganda ang dating sa mga barangay official sa pagdating mo sa barangay. Na tayo ay magre-request sa dangerous drug o kung saan man hong council o board na tayo ho ay magre-resolution ang inyong gusto. Yung resolution po na yon ay requesting lang po for the drug board kasi meron po tayong existing drug board dito na according po sa ating mga resource person nung tayo ay nag-committee hearing, hindi pa po nagko-convene. So sana ang ire-request lang po natin, respectfully requesting them to convene a meeting para po dito kasi napakarami pong kailangan pag-usapan. Lalo na po ngayon magkakaroon tayo ng social welfare village, kung ano bang kailangan gawin doon, kung ano yung aksyon na kailangan, steps na kailangan gawin pagka po ang minor ay nahuli sa kalsada, saan dadalhin, anong gagawin ng CSWD, anong gagawin ng Yan ho ma-interrupt ma'am. Sa tunay ho, yung mga statement ho kanina ni Konsehal Makasait, yun na ho yun. Hindi na ho natin siguro, kung ako ho ang tatanungin, hindi na ho tayo dapat magpasa na sa resolution. At yan naman ho sa tunay, trabaho ng DSWD. Unang-una ho, kung makikita ho nyo yung ating kapaligiran, nandiyan na nga ho yung cost ng traffic. Sa cost ng traffic, nandiyan ho yung sumasampang namamasko ng mga badyaw ataya kung ano yan, na hindi na rin ho na-control ng DSWD. May statement din ho si Konsehal Makasait about the peace and order. Ang pulis ho, yun nga, ang sabi ko nga ho, ang pulis ay hindi rin natin maaring pagkasisihin. Sapagkat ang pulis ho ay kulang ho yan ng logistic, kulang ho ng financial ayuda ho yan, especially from the local government. At higit ho sa aking nakikita diyan, kung ang DSWD talagang magiging masigasig diyan sa lahat ng bagay na yan, hindi na ho natin Mr. Panggisingin kasi ho magiging impact niyan sa barangay ay ang atin ho mga barangay official ay walang ginagawa kung tayo naman ho maglalagay pa na sa resolution para ho ang ating tingin na mayroon naman ho talagang pagdating ho sa local government code, alam ho ng barangay captain, ang function niya, alam ho mga committee kung anong naroon, meron na ho ang existing ang mga committee ngayon. Ang atin na lahong ilagay diyan at naalaala ko nga ho kanina at naroon ang presidente ho ng NGO, si Jerry at ang kanyang kasama si Joel. I-involve ho natin ang mga NGOs, katulad ho yung uplang kaluluwa kahit ho nagugutom ay tuloy ho. Kahit ho kulang ang supply ng pagkain tuloy. At ito ho ay ako'y pinapupurihan ko dito si Crucial Joel Pua na sa kanyang pagiging chairman ng uplang kaluluwa. Ang akin lang ho, dapat ma-check, ma-evaluate ni Crucial Pua ano nangyari sa mga staff mo, hindi napadala ng pagkain din yung ating mga kwan. So, sariling pera ni Crucial Joel Pua ang umayuda diyan. So, sa tingin ko, ay niyong pag-aralang mabuti bago ho natin, i-consulta ho natin kay Atty. Makasait, kay Konkon, kay Atty. Konkon na yung impact ho niyan sa barangay official, baka naman ho, kahit ho sabihin natin resolution requesting the dangerous drug or to reactivate the city drugs association, ang talo ho niya sa mayor, baka parang sasabihin ho natin niya pag nag-resolution, walang ginagawa ang mayor. Kaya ho, tingnan ho natin mabuti ang atin kahit ho resolution requesting somebody
laging ang tatamaan ho niyan ang City Mayor, ang Chief of Police, ang DSWD. Higit ho sa DSWD. Yun lang ho. Salamat po ng marami. Mr. Chair, I understand the sentiment of our colleague, Councilor Nilo Katipon. Nagpapasalamat po ako at siya lamang po ay nag-iisip para sa kapakanan ng ating sanggunian. Ang akin lamang pong gustong ipasa ay ang akin lang pong ine-exercise ay ang power ng ating bilang konsihal, bilang mambabatas. Hindi naman po tayo pwedeng mag-utos, hindi naman po tayo pwedeng mambaraso. Ang pwede lang naman po nating gawin na sa legal na paraan ay mag-request po respectfully through a resolution para po magpatawag ng meeting na ito dahil nakikita po natin ang urgency, ang need para po sa ganitong meeting. At naniniwala naman po ako na hindi naman po ikagagalit ng mga barangay councilors ito, ng mga kapitan, dahil ito naman po ay merely requesting for a meeting lamang. At wala naman pong ibang pinapatamaan po or dito po sa resolution ito. Honorable Briones, kindly state your resolution in proper motion. Mr. Chair, again, I request for a passage of a resolution respectfully and humbly requesting the Drug Administrative Board to convene or call for a meeting to address the pressing issues regarding the solvent users of the city of Lipa. Any second to the motion? Drug Admin Board. Headed ni... Seconded by the Honorable Leviste. Discussion? The Honorable Katipon is recognized. Hindi ho po pwede nga ma-single out yung resolution papunta lang sa isang mapakaliit na issue ho yung solvent. Ang tunay hong issue dito ay drug addiction. And drugs. Drug addiction, ang shabu sa barangay. Para na hong tiyangge ang mga shabu sa barangay. So, isang kwan ito na ang tingin ko ay address na ho natin sa kung sino mang hindi lang ho sa city. Siguro matutulungan tayo dito ni Atty. Makasait na. Kasi kung i-address nga natin sa city yan, ay para kahong hindi talaga naibuo siyudad na Lipa pagdating ho sa tinatawag ho nating programa sa drug addiction. Siguro mas maganda ho, i-address ho natin sa PDEA na yan. Kung kinakailangan na i-assist ang siyudad ng Lipa na masugpo ang drug addiction ho dito sa Luzon ng Lipa. Yun ho ang akin, hindi ho ito iparespeto sa inyong ordinance sa resolution. Pero ito ay parang sinasabi ho natin din na nagre-request tayo, naggumising ho yung grupo ng local government para ho ayusin itong solvent at drugs. Hindi ho, kundi talaga hong drug addiction. Not only drug addiction, the peace and order situation of the city. Yung crime rate ho natin, masyado na hong sobra na. Baka ho, hindi ho lang kailangan ni yung pulis, kundi ho kabuuan ng Tagalusod na Lipa. Sabi nga ng mga pulis, ang kaligtasan nyo ay nakasalalay sa inyong mga kamay. At tayo ho ay dapat mag-ingat. Ang pulis ho ay sekundary lang ho. Tama rin ho ang kapulisan diyan. Na sila ho ay ayuda lamang sa nangyayari sa atin. Kailangan lang ho natin ay pag-ibayuhin nga ho rin ang pag-iingat. At higit nga ho sa lahat, ay talaga ho dapat ang local government ay maglabas ho ng pondo para man lang ho sa logistic at gasolina ho ng mga kapulisan. Salamat po. Mr. Chair, tama po ang sinabi ni Consel Nilo. Kailangan po rin ng pondo. Ang alam ko po, may existing na pondo na 500,000 itong drug board natin dito sa lungsod. At para po sa mobilization at kailangan nga po nila ito ng pondo. Mr. Chair, ito pong aking resolution, hindi lamang po para sa solvent users, pati na rin po sa drug addiction po dito sa ating lungsod. At ito naman pong resolution ay ito isa lamang pong initial step para po mag-convene yung meeting. Isa lang pong pasimula lamang po ito para ma-address po ang problema. Baka po para po sa meeting na ito makapag-formulate ng plano kung paano po sugpuin ang effectively ang droga at solvent users dito po sa ating lungsod. Any further
Comments? The Honorable Makasait is recognized. Siguro po yung napakaganda po ng mga naisin po ng ating dalawang konsehal narito, si Konsehal Nilo Katipon at si Konsehal Aki Briones. Pero doon po sa kanilang mga sinabi, sa tingin ko po wala naman pong conflict. Kasi po, it's the normal procedure that if you're going to address, ang gusto po kasi ni Konsehal Nilo ay may paaboto natin sa PIDEA, sa Dangerous Drugs Board, sa taas. Yan, doon sa national level or regional level. But then, siguro po, ang procedure po kasi, dahil ako po yung membro ng ating ng CADAC po natin at ng ating Dangerous Drugs Board bilang pong ABC President at dati ho, nung unang itinayo po ito bilang representative po ni Mayor noon, ang mangyayari po kasi dyan ay kukuha rin po ng pag idiniretso po natin sa taas, kukuha rin po ng impormasyon doon sa ating board dito po sa baba. So I think it's the proper procedure lang naman po. I think nagkakaisa naman po na para po maipaabot ho natin doon sa taas yung atin pong posisyon na yung pong gusto natin Konsehal Nilo, it's also proper na padaanin po natin through the proper channel dahil ang mangyayari po doon, i-confirm din po ng mga I think i-confirm din po nung drugs board dun sa taas yung mga information na makukuha dun sa city level na Dangerous Drugs Board. So, in my opinion, this is only my opinion, hindi ko po alam, sa kanila po, I think it's one and the same and there's no conflict between what the councilors' opinions are. Any further discussion? Objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. The Honorable Makasait is recognized. Mr. Chair, ang akin lamang pong opisina last October 22, 2014 ay nakatanggap po ng isang anonymous letter na hayaan niyo pong basahin ko po muna, Mr. Chair. I'm writing this letter because I couldn't get anywhere by talking to someone who is really in charge with my present concern. I'm a resident of Dagatan, Lipa City and travels every day on way to work and back home. I'm already tired experiencing heavy traffic, especially from Bel Air area heading to the National Highway. For sure, I am not the only individual who had been experiencing the same sentiment. We as motorists don't just waste fuel but also time. We cannot even use the entire road due to numerous private cars, tricycles, trucks that were parked alongside both roads. I understand that the presence of the TMD but is there a way wherein these private vehicles, including the trucks parked alongside the road, would be eliminated? Respectfully yours, an anonymous letter. So, Mr. Chair, ito po siguro patungkol ang anonymous letter na ito doon po sa mga truck na nakaparada ho doon sa may papuntang Dagatan area. Siguro po si Konsehal Aki, ito po yung nakikita rin dahil ang kanya pong bahay ay papunta po doon. Minsan po, at nakita ko rin at aking chinek, minsan nga po may nakausling truck na nagiging cause po ng traffic. Na alam naman po natin sa pagpasok po natin sa papuntang Dagatan ay napakarami na po ng mga establishments nandun. Nandun po Mount Malarayat, meron po doon Onsimiro, tapos nandyan din po yung bagong call center na inilalagay po doon sa ating may Fiesta Mall. Na I think the traffic there could be easily answered yung problema po ng traffic doon kung yung po mga nakaparadahong truck na nakabalandra, nakita ko rin naman po na siyang nagiging cause ng traffic ko doon kasi nakaharang ay ating pong pagsasabihan. Kasi nakita ko naman po na pwede palang pagpasukan naman sa loob ng kanilang mga truck ay bakit po nakalabas yung ulo ng truck na nakalabas po dun sa National Highway po natin doon. So, with the indulgence po of our Mr. Chair, parking. Ayun po. Kung ano po ang nais ng ating sanggunian, ay dahil alam ko po, ayun po, developing na po kasi talaga ang area yun, nandun pa po ang ating KLL, ay ating na pong, kung ano po ang maaari, pag may pa-refer po, Mr. Chair, sa ating nararapat na komitiba, nandun din nga po, tama sabi ni Consul Raul, yung ating Stonyhurst, ay malaki pong may tutulong kasi malaki pong epekto nito dahil ang mga napunta ho doon ay mga may international school. Tapos yung investor ng BPO ho doon na may 1,500 seats.
yung ating pong call center na itinatayo doon, malaki ho ang magiging epekto pag ho mahihirapan ng pagpasok at paglabas ng trapiko doon. Kasama po na rin ho dito, Mr. Chair, I would also like to, kung saan man po komitiba, mapapapasa. Kasi ho, nakausap ko po yung may-ari ho ng Fiesta Mall dahil sa katunayan, napakadilim po dun from the area ng Fiesta Mall papunta ho dito sa ating highway. Na dati ho pala ay kanilang sinagutan ang pagpapailaw at pagkakaroon ng walkway. Kung natatandaan niyo po, yung mga matatagal na po dito sa lungsod ng Lipa, may walkway po doon galing Fiesta Mall papunta ho dun sa highway natin na inilawan po nila. So, they are also willing to coordinate with the appropriate agency, siguro po with our peace and order, na ngayon po igagawin po ulit nila yon, magpapailaw at lalagyan po ng walkway ang daan po galing Fiesta Mall papunta po sa highway. Dahil po sa dami, nakita ko rin sa dami ng estudyante, mga alas 9, alas 10 ng gabi, naglalakad po yung ating mga taga-KLL, yung mga estudyante natin. Pero napakadilim naman ho at hindi safe yung kanilang pinaglalakaran. Maybe if this is, kung ito po ginagawa po ng Fiesta Mall at gusto po nilang gawin at sasagutan nila, we could also request the other takers there, katulad po ng Bel Air, ay magbigay po rin ng ganitong tulong sa ating pong kababayan. So, yun lang po, Mr. Chair. Before the discussion, refer to the Committee on Peace and Order and Traffic. The Honorable Mendoza is recognized. Magandang umaga ho sa ating pong presiding officer sa ng ating mga kasama. Lilipat lang ho. Kasi yun ho talaga ang isa sa magiging topic ko ng aking privilege speech ngayong araw na ito. Nabanggit nyo na rin ho ngayong umaga. Kasi nabanggit nyo rin ang simula ho Fiesta Mall hanggang dito sa kanto ng itong ating National Highway ay nung una ay pinailawan ng ating Fiesta Mall yan at hindi po gobyerno ang nagpailaw niyan at sa pagtulong ng ating Fiesta Mall. Kasi ho ako po ay ilang beses na rin nakausap po ng ating mga kababayan. Ako po'y pagkagabi talagang napapansin ko na rin na talaga ho ang pailaw natin dito ngayon sa ating bayan, sa ating mga highway at sa mga ibang areas ay talagang medyo madilim ho ang Lipa. Siguro ho naman ay napapansin din ninyo yan, napapansin din ng ating mga kababayan na yung ibang poste o makaramihan ng ating mga poste ay talagang hindi na ho nagkakameron ng ilaw at talagang yan ay nagiging cost din ng sinasabi po kanina ni Konsehala Kay Briones na yung mga gumagamit ng solvent, yung mga drug users kasi na gagawa nila ng paraan na magamit nila ang mga kalsada, ang mga sidewalk ng kasi sa sobrang dilim ay talagang kahit doon ay nagagamit na nila. Dumadami rin dyan ang mga magnanakaw, dumadami rin ang mga nagiging snatcher natin pagka dumidilim na kasi medyo madilim talaga ang madaming parte ng lungsod ng Lipa. So Mr. Presiding Officer, ito naman po ay dumarating na po uli ang atin pong budget at malamang naman po tayo mag-a-approve bago matapos ang taong ito ng ating annual budget. Bakit hindi po natin isama na madagdagan ang budget natin sa ating pong pailaw? At siguro naman ho lahat ng ating mga kasama dito sa Sangguniang Panlunsod ay napapansin na medyo madilim na ho talaga ang lungsod ng Lipa at kinakailangan na madagdagan ang mga pailaw natin. Kung ito mga posting ito ay mga nawala na, siguro kailangan dagdagan na rin ang ating mga poste para naman ho makita ng ating mga kababayan na inaalagaan natin ang ating peace and order, inaalagaan natin ang safety nila at para ho lumiwanag uli ang lungsod ng Lipa. The Honorable Makasaet is recognized. I agree po with our esteemed Councilor Bibong Mendoza. Duly noted po yung inyo po sinabi na magpalagay ng budget. I-refer na rin po ito sa Committee ng Engineering pati po sa Appropriation para ho mapaghandaan at madagdagan kung ano mang kakulangan sa ating budgetary requirement. Kanina rin po ay gusto ko rin pong maklarify sa katunayan po, nagkonsulta pa ako kay Consel Raul, isa pong esteemed engineer sa atin, na kung sino po yung sumasagot kasi karamihan nung madidilim din, these are national highways, provincial roads na
minsan ho kasi ngayon ko lang ho na-confirm kay Konsehal na ang sasagot ho pala dito, aside from the local government, ay yung pong ating mga barangay. So, kasi dun sa ating mga barangay naman, hayaan niyo po at sasabihin ko rin po sa kanila, ako po, I was under the impression na ito ay, kung national road, dapat is a national government. Kung provincial road, ganun. Pero maganda rin po sigurong malinaw po iyon para ho makatulong po kasi ang ibang mga barangay ay hindi po alam para maipa-consider ko rin dun sa budget nila na kung sakasakaling kailangan palagyan, di palalagyan. Baka ho naman pwedeng ito hidaanin na rin sa isang committee hearing para ho ma-identify na natin at malaman ho natin kung alin ho talaga yung mga areas na madilim ho. Kasi kung yan ho ay ipipinpoint natin isa-isa, medyo madami-dami rin nga po yan. Kaya ho mas maganda siguro ma-identify na ng kabuuan and so we can prepare the necessary budget na kinakailangan. Kasi yung iba ho, may mga poste na. At ang kailangan na lamang ay malagyan ho ng mga ilaw. Dito ho sa sinasabi po ninyong national road at saka mga provincial road, I think din naman ho na ang city can also help even if those roads are provincial or either national, and the city naman ho ang makikinabang din naman dito ay ang ating mga kababayan. So I don't see any problem na ang city rin ho ang tumulong ho sa pagpapagawa ho ng mga poste o paglalagay po ng mga ilaw at bumbilya po dyan sa ating mga daan. The Honorable Briones is recognized. Mr. Chair, tungkol po sa pinag-uusapan kanina, tama nga po at kung naaalala po natin nung nakaraan, ito po ay pin-privilege speech ko na rin, yun pong Dagatan Marawi na kalsada. Dahil nga po ako po ay taga-Dagatan, lagi po akong dumadaan doon. Napakadilim po talaga, lalo na po hindi delikado para sa ating mga estudyante sa KLL na naglalakad, nagko-commute, lalo na po yung mga panggabi. Ay alas 9, tama po sinabi ni Consel Attorney JR na alas 9 ng gabi ay naglalakad papalabas ng highway. So napakadelikado po at napakadilim. So tayo po ay nagpasa ng resolution requesting the road board through AGA Party List, Congressman Nicky Briones and Congressman Rico Heron, para po sa pagpapailaw dito po sa Marawi Dagatan Road na ito. Kung hindi po ako nagkakamali, ito po ay national road yata dahil papunta pong San Pablo ang kalsadang ito. So tayo po ay nag-request na sa road board, sa DPWH, at hayaan po ninyo na ifa-follow up po muli natin ang ating request na pagpapailaw dito sa Dagatan Marawi Road na ito. Yun lamang po, Mr. Chair. Thank you. The Honorable Puwa is recognized. Hello. Yan, kung hindi po ako nagkakamali, ako po yung nag-privilege na din po dati tungkol po dito sa mga pailaw na ito. Ano po? Kasi po, kung di, sa matatandaan ko po, kumbaga, naulit ko nga po dati, kasi may report nga po sa akin na napakadami pong poste sa atin na walang ilaw. At sa pagkakawala po ng ilaw na yan, madami po nagkakaroon po aksidente, nagkakaroon ng nakawan, kagaya po dyan sa may bandang Lasal, nakikita ko, nagkakaroon daw dyan ng mga snatching doon sa mga estudyante. Ano? So, at sa pagkakawala po ng ilaw na yan, hindi lamang po ang lipa nalulugay. Dahil kung di po ako nagkakamali, yan po kahit may ilaw man yan o wala, ang computation po niyan ay yung per wattage. Binabayadan po natin ang konsumo ng kuryente niyan, may ilaw man po yan o wala. Dahil yan po ikinocompute po ng Batilec per post, kung yan po 1,000 watts per post or 500 watts per post. Ano? So, napakalaking kumbaga, parang nangyayari po tuloy niyan, ang Batilec ang kumikita sa atin. Ano? Kumbaga, yung kuryente na nakalaan doon sa poste na walang ilaw, ay binabayadan po natin kahit wala pong ilaw yan. So, dapat po siguro, tama po ang sinabi po ni Consel Dibong, tayo po makapaglaan ng tamang budget upang sa ganun po lahat ng ating mga poste ay mailawan natin. At sa ganun po naman ay ang ating pong lungsod ng Lipa ay hindi po nalulugi sa Batilec. Ano? Nababayadan natin yung pagkakakonsumo ay wala namang kinukonsumong kuryente dahil wala namang ilaw. Yun naman po, Mr. Chair. The Honorable Monte Alto is recognized.
Magandang umaga po sa inyo lahat. Mr. Chairman, yung pong privilege ni Konsihala Makasait, tungkol po dun sa kalye natin dito sa Marawoy, sa may Floral Garden. Ito po sana ay isasuggest ko sa chairman ng Peace and Order na sana ay gawin na niyang ordinansa na ito ay mayroong oras na bawal parkingan. Ang oras po na ito ay punong-puno at laging traffic ay sa umaga, simula alas 7 hanggang alas 8:30 ng umaga. Sa tanghali po, alas 11 hanggang alauna. At sa hapon naman, ay alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. So kung maaari po ay isinasuggest ko na ating magawa ng ordinansa na ito ay pagbawal nating mag-park sa lugar na yon sa mga oras na mga binanggit ko. Ayun po. Kung wala na po, any more privilege, the Honorable Luwan Singh is recognized. To our presiding officer, to the members of Sangguniang Panlunsod, magandang umaga po sa atin po lahat. Isang magandang umaga po. Last October 2, 2014, meron pong na-launch na activity na kung tawagin ay Climate Walk. Ito po ay pinangungunahan ni Climate Change Commissioner Naderev Yeb Sanyo. May goal po ito na magbigay ng public awareness for the need for climate justice, na malaking epekto nga daw po ng climate change ay dahil sa mga epekto ng gawain ng tao sa ating kalikasan. Mga gawain na sumisira at nakakaapekto sa malinis na kalikasan na ating nakagisnan mula sa ating mga ninuno. Nararamdaman nga po natin ang epekto ng climate change sa pagdaan sa atin ng mga malalakas na bagyo, kagaya ng Milenyo, Ondoy, Glenda at Yolanda, na matindi ang naging epekto sa mga kababayan natin, lalong-lalo na sa Tacloban. Kaya nga po, ginawa ng climate walkers itong advocacy na ito para mabuksan ng puso at isipan ng ating mga kababayan para magmahal sa ating inang kalikasan. Sinumulan po ito nila maglakad mula sa kilometer 0, kung ito po ay sa Luneta Park, papunta sa ground zero of Typhoon Yolanda. Ito po ay sa may Tacloban City. Sa paglalakad po nila ng mahigit isang buwan, ay aasahan nila na makakarating sila ng Tacloban sa November 8 o yung first anniversary of Super Typhoon Yolanda's historic landfall sa lugar. Bilang chairman po ng Committee on Environmental Protection, ay buong puso ang aking pagsuporta sa kanilang adhikain, lalo na po at nito lamang ay naranasan natin ang pagtama ng bagyong Glenda, na tinataya natin na siya na ang pinakamalakas na bagyong tumama sa ating syudad. In line po with this ay may nakausap ako na climate walkers na nagmulat sa akin na mga adhikain. Ang grupo at ang kanilang pagpapalaganap nito na siyang sinusuportahan ng ilang bayan mula sa ating lalawigan. Kaya po sa aking pakikipagtulungan sa kanila ay nag-organize po kami ng climate walk dito sa ating syudad. Sa darating pong November 8, kasabay po ng pagdating ng climate walkers sa ground zero of Typhoon Yolanda o sa Tacloban City, tayo po ay makikisabay at lalakad din po para sa climate justice. Nais ko rin po sana imbitahin at hingin ang suporta sa lahat po ng ahensya ng bumubuo sa pamahalaan ng lungsod ng Lipa, sa mga kasamahan ko po dito sa Sangguniang Panlunsod, lalo't higit ang suporta ng Committee on Peace and Order para sa kaayusan ng trapiko at Committee on Health para po sa kaligtasan ng bawat climate walker. Iniimbitahan ko po ang lahat na makiisa sa climate walk dito sa ating syudad. Sa darating pong Sabado po, November 8, magkita-kita po tayo sa Barangay Bugtong at 4 a.m. ng umaga. Ito po ay magtatapos sa Plaza Independencia. Magkakaroon po tayo ng short program
kung saan po maririnig natin ang mensahe through phone patch ni Climate Change Commissioner Yeb Sanyo, kasabay ng pagdating nila sa Tacloban. Suportahan po sana natin itong advocacy nito. Kung hindi naman po natin kaya maglakad simula Bugtong, ay along the way po sana ay madaanan namin kayo at sabay-sabay tayo pupunta sa Plaza Independencia. Together, let us start the call for climate justice. Yun lamang po, Mr. Chair, at maraming salamat po. The matter brought up by the Honorable Luan Singh. Announcement po ba yun? Sige po. Privilege. The Honorable Hernandez Veloso is recognized. Lahat pala sa announcement. Magandang umaga po sa ating lahat. Sang-ayon po sa isang General Ordinance Number 5, Series of 2006, meron po tayong ordinansa na regulating the establishment of perya, tienda, and other games and establishment during Christmas season and fiesta. Ito po ay in-author ng ating po nga dating konsihal Dominador Mauhay, kung saan nakatalaga po dito na kung sakasakali po na magkakaroon po ng perya, tienda, at mga games and entertainment, ito po ay subject to the approval of the Sangguniang Panglungsod. And in case of the barangay, it will also be subject to the approval of the Sangguniang Barangay. Kaugnay po nito, no naman pong taong 2013, tayo po ay konsehal na ng panahon na ito, ay nagkaroon po ng isang resolution na inakda ang Sangguniang Panglungsod kung saan pinaaalis po o tinatanggal ang Tiangge o Sidera along CM Recto Avenue at napag-alamang ito po ay walang subsequent approval or approval before ng Tiangge. At ganun din po, nung taong 2011 ay ito rin pong pagdi-disapprove ng setting up ng Tiangge at flea market along CM Recto from Pitores to Don Claro M. Recto Monument ay ipinagbawal din po ng Sangguniang Panglungsod. Kung kaya ang aking pong mungkahi ay tibayan ito pong ating General Ordinance Number 5 by virtue of an amendment kung saan atin po sanang dadagdagan ng mga provisions nito pong ating pong pagre-regulate ng ating pong ordinansang ito. Ukol po sa pagre-regula ng mga tiangge, perya, games and establishment o yung mga bazaar o temporary stalls. Una po dahil sang-ayon nga po dito sa mga batas na ito ay ito po ay pinagbabawal sa kahabaan ng ating pong kalsada kung saan ito po ay labag din po sa ating Traffic Management Code, ganun din po sa ating Market Code. Sapagkat pinapahalagahan din po ng lokal na pamahalaan ang mga local economic enterprises tulad po ng ating Candido Lopez Public Market at ganun na rin po ng ating night market. Sapagkat sang-ayon din po sa lokal na batas, kinakailangang isulong ang regulation ng ilang mga institusyon na may kinalaman sa pagiging kompetensya ng ating pamilihang bayan sa pamamagitan ng pagkuha ng special use permit. Ganon din po, sapagkat naayon sa Local Government Code, kinakailangang isaayos ang pamilihan upang maging malinis, mapayapa at napapakinabangan, lalo't higit po ng mga mamamayan ng lungsod ng Lipa. Kung kaya pong aking mungkahi ay amyendahan po ito at isama ng mga operators, individual man o korporasyon na nagnanais magtayo ay kinakailangang dumaan sa public bidding sang-ayon sa Government Procurement Act. Ganon din po, dapat ang mga tiangge, asindera, bazaar o temporary stalls ay may layo na 3 kilometers mula sa pamilihang bayan. Sa ngayon po ay mayroon po tayong 3-kilometer radius na distansya para ho sa mga local meat shops. At ang intention po nito ay upang proteksyonan ang ating pong pamilihang bayan. At sa kapakanan po ng interes ng traffic management at sang-ayon na rin po sa mga resolutions number 17 dated January 14, 2013 at January 17 dated 2011, ay ipagbawal na po ang paglalagay ng mga ito sa kahabaan ng CM Recto Avenue. Kinakailangan kumuha ng Executive Special Use Permit sa ilalim ng Special Authority ng Sangguniang Panglungsod o Sangguniang Bayan o Sangguniang Barangay kung saan nakasaad ang duration ng pagbibigay nito.
may tala ng kabayaran. Dito po sa ating existing na ordinansa ay wala po tayong tala ng kabayaran. Kaya po't aking iminumungkahi na lagyan ho ng tala ng kabayaran. Sang-ayon sa naayong buwisan ng Treasurer's Office, subalit hindi tataas sa halagang 5,000 pesos kada araw, kada kwadrado metro. At kinakailangan pong maglagay ng isang portable toilet at karagdagang toilet kada 30 stalls na ilalagay. Kinakailangan kumuha ng barangay permit sa mga nasasakupang barangay upang alam po ng ating barangay. Ganon din po, kinakailangan kumuha ng isang 24/7 na security guard at karagdagang security guard sa kada 30 stalls na ilalagay. Ganon din po ang pagtatalaga ng CPOS o City Public Office and Safety Office, City Public Order and Safety Office at Treasurer's Office bilang implementing agencies ng nasabing amendments dito po sa ating General Ordinance number 5. Yun lamang po, Mr. Chair. Maraming salamat po sa ating lahat. Referred to the Committee on Games and Amusement and Ways and Means. Privilege. The Honorable Joel Po is recognized. Mr. Chair, kanina po inaulit niya, nakalimutan ko lang isama sa mungkahi po ni Konsehal Kay Briones. Ano po? Ito po patungkol dun sa anti-mendicancy law. Ano po? Nabanggit din po kanina yung mga nagkasampa ni Konsehal Nilo. Yung mga nasampa daw po sa jeep, yung mga nagda-drums. Yan po yung napareport na po sa akin noong nakaraang linggo. At siguro napakaganda po kung may implement po natin yung anti-mendicancy law din sa ating lungsod. Ano po? Ito po yung isang presidential degree. Ito po yung nationwide naman. At kumbaga ito yung nakita ko po sa Kalamba. Ano? Sa Kalamba, ito po yung ini-implement nila. Kaya doon po ay walang nagpapalimos. Ano? At wala din po wala namamalimos. Sabi ko nga po, simulat sa poll ay talaga pong natural na matulurin po ang mga taga-lungsod ng Lipa. Kaya lamang ay ito po yung naaabuso ng mga dayuhan. Kagaya po ng mga dumadayong yan na nagmula pa sa iba't ibang lugar na dinadala po sa atin na nakasakay jeep. Ano? Jeep po yan dinadala dito. At diyan po nakakatulong atin ang ating mga NGO sa pagbugaw ng mga mamamalimos na yan. Na kapag hindi mo nabigyan, ay dinuduroan pa nga yung mga taga-lungsod ng Lipa. Ano? Hinihila, sinusuntok yung mga kabataan na siya nagreklamo na wala namang magawa. Kaya't hindi po masamang ipatupad natin sa lungsod na ito, sa ating lungsod, ang anti-mendicancy law, kung ito naman po ay makakabuti para sa ating mga kababayan. Ano? Kaya't siguro, maganda po siguro maipatawag po natin ito na isang committee hearing upang sa ganon, masabihan po natin na isang strict implementation ng anti-mendicancy law. Kumbaga, hindi ho masamang tumulong, pero kung ito naman po yung inaabuso, ang pagtulong ng mga taga-lungsod ng Lipa, ay siguro maganda po na ngayon pa lamang ay nagagawa na po natin ito ng paraan. Referred to the Committee on Peace and Order and Women and Family. Privilege. The Honorable Mendoza is recognized. Maraming salamat, Mr. Presiding Officer. Ang gusto ko hong buksan ngayong umagang ito ay ang tungkol ho sa ating pamilihang bayan. Siguro naman ho'y napapansin ho natin na meron hong ginagawa ho na 300 million halaga ho na parking space na ito po ay ipinagagawa po ngayon doon sa atin hong pamilihang bayan. Siguro napansin din ho natin at malamang ay nakikita natin araw-araw na nagkameron tayo ng experimental traffic scheme na ang ating mga kababayan ay naglalakad papuntang pamilihang bayan at ang ating mga sakayan doon ay hindi kaagad nasasakyan ng ating mga mamimili na sa loob ng ating palengke at hindi kaagad nakakasakay. Habang pong ginagawa po ang parking space na yan, nagkameron po na experimental traffic scheme, ang mga magtitinda ho sa ating palengke
ay nagkameron ho ng mababang kita, humina ho ang kanilang mga paninda. Siguro napapansin natin na mas madami na ho ngayon ang pumupunta sa ibang palengke. Pagka ho taga Antipolo, pumupunta po ito sa Padre Garcia, Antipolo, Pinagkawitan. Pagka ho naman doon sa barangay, sa kanluran ng mga barangay, yung iba ho ay sa mataas na kahoy na ho pumupunta. At ganun din naman po ang mga nangyayari sa ibang barangay at hindi na ho pumapasok sa ating pamilihang bayan. Siguro rin ho ang atin pong mga malalaking malls katulad po ng Robinsons, katulad po ng SM, ayan po ay nabibigyan natin ng mga insentibo. Kaya ho ako'y tumayo ngayong umagang ito ay kasi para naman ho sa ating mga manininda sa palengke. Ano hong insentibo naman kaya ang pwede nating ibigay sa kanila para pasukin ho ang ating palengke? Talagang napakalaki ho ng epekto. Yung iba ho ang sinasabi ay 20% na po ang nawawala ho sa kanilang kita o sa kanilang tinda sa gross income po nila. Yung iba naman po ay umaabot sa 30%. Kaya nga ho ako tumayo nga ngayong umagang ito ay para naman ho malaman natin kung ano po ang insentibo na pwede po nating ibigay sa atin hong mga magtitinda sa loob ng palengke. Kaya ho siguro sa tamang panahon ho at kung ito ay marirefer din sa ating tamang komitiba, ay baka naman ho pwede natin bigyan ho sila ng isang moratorium o ng diskwento sa kanilang taripa at sa kanilang upa para naman ho pasukin ho ang ating palengke. Kasi yung iba ho nagiging mas mataas pa ang presyo sa loob ng palengke kesa ho sa SM, kesa sa Robinsons, kesa sa South Supermarket. Kailangan ho maging competitive ang ating pong palengke para ito ho'y dayuhin. Kahit na ho masikip, kahit na ho mahirap bumarada, kahit na ho mahirap magbiyahe papunta sa ating loob ng palengke, kung ito ho'y competitive at mas mababa po ang presyo, palagay ko ho ay mas papasukin ang ating palengke. Kaya naman ho ako po ay tumayo at nagsalita po ngayon ay para naman ho mabigyan ho ng magandang insentibo at maging competitive po ang ating pamilihang bayan. Kaya ho, Mr. Presiding Officer, sana po ma-refer po ito sa ating pong Committee on Market at ma-refer din po ito sa ating pong Committee on Ways and Means para ho mapag-aralan kung kaya ho nating discountan po ang taripa, kung kaya po nating discount ang upa nila, ay atin naman pong maibaba. At ito po ay ako mong papasok ng isang ordinansa kahit po temporarily amending our market code at maibabaho ng kaunti at mabigyan po ng magandang insentibo ang ating mga magtitinda sa ating pong palengke. Magandang umaga po, Mr. President. Refer to the Committee on Local Economic Enterprise and Ways and Means. Privilege, the Honorable Pu is recognized. Mr. Chair, dito lamang po nakarang araw ay nakatatapos lamang po namin ng Oplang Kaluluwa. Ano po? At ito naman po ay naging matagumpay sa tulong po ng ating mga kapulisan, ng ating po mga NGOs at ng ating po mga ibang pang mga tumulong. Kaya't nais ko pong magpasa ng isang resolusyon ng pasasalamat sa lahat po ng ating ng mga grupo ng mga tumulong po sa atin. Sige po, tuloy niyo na. Mr. Chair, I move for the passage of a resolution recognizing the efforts of various NGOs in safeguarding the security and assisting the motorists and pedestrians alike during the recently Oplan Kaluluwa and expressing the gratitude of the SP to CCW, Guardians Tabak, GRRI, GBI, Will.i.am, Trimedia, Roadrunners, Bantay Bayan, STAG, Barako, Philippine Red Cross of Lipa, Chapter, Espada, and NGO Federation of Lipa. Any second to the motion? Seconded? Nakuha niya. Discussion, objection, hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Is there other matters? Consel Joel, Insa Dagatan, nasa likod. Hindi.
1,000 lang. Papasahin ko na. Ah, Ayun. Papasahin ko na lang. dalawa yan, dalawa. Mr. Chair, along with me is the letter of Mr. Reynan Marfil regarding the reclassification of their property located in Barangay Dagatan. Refer to the Committee on Land Use. Mr. Chair, I move for the urgency of this matter, Mr. Chair. Any second? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none. The motion duly seconded is hereby approved. Mr. Chair, I move for the passage of ordinance reclassifying the property of Mr. Reynan Marfil with an area of 374 square meters portion of their property with a total area of 2,992 square meters located in Barangay Dagatan from agricultural use to residential use. Any second to the motion? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Mr. Chair, also along with me is the letter of Mr. Aristeo L. Castillo and Evangeline de la Paz regarding the reclassification of their property located in Barangay Dagatan. Refer to the Committee on Land Use. Mr. Chair, I move for the urgency of this matter. Any second? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none. The motion duly seconded is hereby approved. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance reclassifying the property of spouses Aristeo L. Castillo and Evangeline de la Paz with an area of 1,000 square meters located in Barangay Dagatan from agricultural use to residential use for the third and final reading. Any second? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Urgency. The Honorable Makasait is recognized. Mr. Chair, I move for the urgency of kapasyahan bilang 2014-055 adopted by the Sangguniang Barangay of San Jose, kapasyahang pinagtibay ng Sangguniang Barangay ng Barangay San Jose sa pagtatalaga kay Justino L. Lanson bilang Barangay Utility kapalit ng nagbitiw na si Gaudioso Cuevas. Any second? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none. The motion duly seconded is hereby approved. Mr. Chair, I move for the passage of a resolution concurring the approved barangay ordinance. Any second? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. There's no other matters to discuss. And if there's no objections from the floor, the 41st regular session is now adjourned. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran.